Kilala nyo ba yung mga artista na nangarap maging senador at natupad ang kanilang mga pangarap? Isa dyan si Senator Robin Padilla. Pero baligtarin natin ang sitwasyon. Isang senador na gustong mag-artista, kilala nyo ba? Marahil kilala nyo na sapagkat trending po siya sa nakalipas po na mga araw. Ito po ay si Senator Pia Cayetano. Hindi ko naman sinasabing gusto niyo mag-artista. Pero kayo po ang humusga dito mga tol. Kung ito po ba ay artista. No? Kasi bihirang-bihira tayo makakita ng mga personalidad na umiiyak ng walang luha. Kadalasan kapag ka umiiyak, 'di ba, lumuluha. O ito po panoorin po natin si Senator Pia Cayetano. Ito po yung kanyang naging legislative statement. Dati kasi, 'di ba, ulitin ko lamang, ang kamustahan personal, naging correspondence through letter. Tapos nagkaroon ng telepono, nagkaroon ng online. Pero ngayon, level up na. Legislative statement na ang kumustahan. Pakinggan ninyo, si Senator Pia Cayetano dito at yung kanyang naging pahayag kanina, babasahin po natin, o the other day, o kahapon, babasahin po natin. At saka syempre, yung mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay po ng pagtatago ngayon nito pong si Bato de la Rosa. Unahin lang muna natin ito mga tol. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa tukan. Yung staff ko, 12 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinulitin sa akin, later na tumatanggo na saan siya pupunta. Sabihin niyo, walang nangyari. Para sa kami lahat na nandito, like I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi din silang security, silang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang umiisan kayo yung mga gusto sa amin. Known for 20 years. 10 years. Here, if you see, No. kamusta na kayo dyan? No. Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready. Pwede na bang mag-artista mga tol? Pero syempre mukhang nahimasmasan eh. Kasi imbis na makakuha po ng simpatiya, backlash ang inabot po nitong si Pia Cayetano. Kritisismo mula po sa publiko at kung kaliwat kanan po na mockery, no? Kaliwat kanan pong pangungutya. Isa na ako doon. Kasi naman 'di ba? Parang napaka overreacting naman yung sitwasyon. Tapos nag-livestream pa sila nung nagkakaputukan mismo. Kaya nahimasmasan perhaps, nag-live kagabi o kahapon at ito na po yung mga sinabi niya. Kumusta na po kayong lahat? Balita ko, trending na raw po ang kamusta ka. Totoo, trending na talaga, Pia Cayetano. Kaya ako magtatanong sa bawat isa sa inyo, kamusta ka? Ito pa yung ilan sa mga bahagi. After my speech, maraming lumapit sa akin kasi friends po talaga kami. And I really appreciate you guys who approach me. You know what guys, wala na sa akin to. Wala naman akong mapapala na kung ikasama na pa ng loob ko. Talaga? You've seen me expressing my feelings as somebody who is scared, who was masama ang loob. I felt bad because I am human. But what's important for me is I was able to move on. Naniniwala ba kayo mga tol? Diyan po sa pahayag ni Pia Cayetano? O kaya lang siya naka-move on dahil katakot-takot na kritisismo ang inabot niya sa nakalipas po na mga araw. Pero syempre, hindi na tayo magdedwell masyado dyan at puntahan natin yung naging bahagi ng executive session kanina. Matindi po yung mga pasaring dito na binitawan ni Ombudsman Boyeng Remulla laban kay Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, imagine chief PNP ka dati tapos tatakbo ka? Anong klase yan? Pakinggan po ninyo si Ombudsman Boyeng Remulla rito.
Oy, nawala yung audio na naman. Ulitin natin mga tol ha. Ito. Yan, pakinggan po ninyo. Ba't tumakbo yun? Sa Sir Panawaran ba? Sa Sir Panawaran? Oo. Tumakbo eh. Nandun doon sa baba. Okay na sana eh. Hindi, ang alam ko, may dalang warrant sa hindi. Oo nga. Baba. Tumakbo. Sa baba, tumakbo, nagpumiglas eh. Ha? Nagpumiglas Hindi na pumiglas. Tumakbo. Doon sa Landay, pupuntahan siya ng agent eh. Boss, may warrant dito. Meron kami. Wow! Yan ang workout. Hindi. Grabe ang nangyayari sa majority ngayon. Ano? Merong nagdrama. Merong tumakbo. Ay hindi, nauna pala muna yung pagtakbo bago yung pagdrama. No? Kakaiba po talaga. Pero malinawin lang ho natin ha. Malinaw na po, Imagine, sabi ng Ombudsman. Ah, dating chief ng Philippine National Police yun, Yun, no? tumatakbo sa batas. Di ba? Paano yun? Hindi ba siya Mula sa isang ombudsman, sinasabi yan, imagine, mula sa isang dating chief PNP, tumatakbo sa batas. nahihiya, di ba? Oh, di ka ba nahihiya, Senator Bato de la Rosa? Ano ha? Sana, di ba? Oo. I mean, ordinary citizen ka, isipin mo. Chief ng Philippine National Police. Na dating kayo nagpapatupad. No? Kayo nagpapatupad ng batas. Kayo tumatakbo ka sa batas. Hindi naman daw, Hindi walang ibig sabihin naman. Oh, ito, sisingit yung isang DDS. DDS to, tong katabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, yung sa kaliwa, ito yung bumanat kay General Torre kamakailan eh. No? At kinukumpara si General Torre kina General Nartates, which is wala na sanang issue eh. Ang problema, pinapalabas niyang walang nagawa. Si General Torre, nakumpara tuloy natin ngayon. O ngayon, nagiging malaking challenge tuloy ito ngayon kay General Nartates dahil dito sa DDS na ito. Nakukumpara siya kay General Torre. Ang tanong, mahuhuli kaya ni General Nartates si Senator Bato de la Rosa? Kasi napatunayan naman natin si General Torre. Nahuli si Rodrigo Duterte. Nahuli si Apollo Kibuloy. Eh kung hindi nga lang siguro naalis bilang chief PNP at siya na ang hepe at siya pa rin ang hepe ng PNP nga, tapos lumabas po itong warrant of arrest ni Bato de la Rosa, malamang huli itong si Bato de la Rosa. Nag-agree ba kayo dyan mga tol? Ako, malakas ang paniniwala ko talaga eh, na kung si Bato de la Rosa may warrant of arrest at ang chief PNP natin, si General Torre pa, naku, hindi na magtatagal yan, huli ka agad dyan. Ganun ba yun? Ombudsman, hindi ang pinag-uusapan lang Walang kasi. karapatan ng tao. Okay lang, Parang okay lang naman daw siya, Ombudsman. Kaya lang, wag naman sa dahig, dito siya. local court. Local. Hindi naman imbestiga, kino-over up na nga lahat. Kaya Yun ang katotohanan. Kaya natin yung ICC eh. Yun ang katotohanan talaga, hindi maimbestiga, no? Kasi cover up talaga lahat eh. 'Di ba? Totoo naman 'tong sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla rito. Hindi mo na maimbestigahan dito. Eh. Yun. Wala na eh. Wala na. Kahit na sabihin na mo lahat yan, wala na mangyayari dyan. Ayun. So, Oo. talagang doon na, Complicit lahat eh. Mm-hmm. Oo, maraming complicit eh. in this particular Siyempre, di ba? right against humanity. Oo, di ba? Kung sa DOJ tayo, Oo. hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. Di ba- DOJ na humihingi sa pulis. Ang panahon na yun. Ombudsman, please understand. Oo. Pasalamat nga sa iyo. Mabuti na lang sinabi ni Ombudsman ng Remulla nung siya Secretary of Justice na meron pala akong warrant. Oh, talagang gusto pang ilaglag si Ombudsman Boyeng Remulla eh. Talagang etong DDS na katabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, gustong ilaglag siya. Biruin mo, pinapaalala pa. Sa bagay, sa isang punto kasi talaga, parang nagkaroon ng pagkukulang si Ombudsman Boyeng Remulla doon. Dahil pinaalam niya eh. Pero ang tingin ko mga tol, baka may alam si Ombudsman Boyeng Remulla na ayaw ipatupad eh. Yung warrant of arrest, kaya inunahan niya sa public. No? Tingin ko, yun talaga yun eh. Inunahan niyang i-announce sa public para mapilitan ang mga nakaupo sa ating gobyerno na wag magpa tumpik-tumpik dito sa paglabas ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa, though noong mga panahon yun, November 6, 2026, secret po iyan na inilabas ng ICC. November pa, alam ko na. Oo. Di ba? Nagpasalamat sa iyo. Ano kasi? Hindi pa na-see. Sealed yan eh. Oo. Kaya hindi namin pwede ilabas yung warrant o pala. Nakita ko yung warrant eh. Oo. Sealed yan eh. Oo. So, kasi yung legal system ng ICC, Yes. yung kanilang process serving, iba sa atin eh. Hmm. Yung talaga, hindi nila nilalabas kagad.
It was a Siguro, Bora. talagang hindi nila inaansil yun kasi siyempre, Kailangan makuha nila yung tao. magbigyan ng impormasyon mauna yung tao na, di ba? Galaw, di ba? Kaya iba doon, nakukuha sa abroad na eh, di ba? So, yung gano'n. Yun, may ceiling at saka unsealing process pala yun. Pero ang pinakapunto kasi dyan mga tol, kung itong si Bato de la Rosa, sinasabi niyang wala siyang kasalanan, harapin niya yan. No? Eh ngayon, nagtatago na eh. At ilan sa mga bahagi po ng interview kanina o press conference ng NBI ay ito pong mga babasahin ko po sa inyo. Ayon po kay Director Matibag, kung may lumabas na additional warrant of arrest mula sa ICC, we are always ready to enforce it, to serve the warrant. At ito pa, may mga nakakalap daw po silang impormasyon ngayon na may mga mai-issuehan pa ng warrant of arrest mula sa ICC. Sabi niya, we have information that there are several na mai-issuehan pa ng warrant of arrest ng ICC. Sino-sino pa ba? Yung mga co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte, maliban kay Bato de la Rosa, 7 pa. No? Siyempre, 8 yan, si Bato de la Rosa. Yung ikalawa, si Senator Bongo. Nandiyan din po ang mga dating chief PNP na si Vicente Danao, ang namayapa pong si Camilo Cascolan at si Oscar Albayalde. Nandiyan din ang mga pinuno dati ng NBI, si Dante Giran, si PIDEA Director Isidro La Peña at saka dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III. Ngunit sa mga binanggit po natin ang pangalan niyan, ang kinukumpirma ngayon dyan ni dating Senador Antonio Trillanes na halos lahat ng mga sinabi nagkatotoo. Ang susunod na daw po na merong warrant of arrest ay ito pong si Senator Bongo. Ito pa, sabi po ni Director Matibag, mag-ingat sapagkat si Bato de la Rosa ay kinukonsiderang armed and dangerous. No? Totoo naman yan. Sana manlaban. Basahin ko po itong balita dito sa Brigado News FM Manila. Bato, itinuturing na armed and dangerous. Hindi umano isinasantabi ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na armed and dangerous si Senador Bato de la Rosa na itinuturing na ngayong fugitive from justice. Uulitin po natin pugante na si Bato de la Rosa. Whether itong mga DDS ayaw nilang tawaging pugante si Bato de la Rosa, no other than the Department of Justice ang nagsasabing pugante na itong si Bato de la Rosa. Sa Saturday News Forum, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na standard protocol na nila ito sa kanilang mga ahente na maging maingat sa mga operasyon. Pero sa pagkakataong ito, mas mataas ang tiyansa kay Senador Bato de la Rosa lalo na't dati itong chief PNP. Aminado rin si Matibag na maaaring advantage kay Bato ang pagiging dating law enforcer nito dahil alam niya ang mga taktika na maaaring gamitin laban sa kanya at gayon din ang network na hawak nito sa ngayon. Muli na naman siyang umapela kay Bato na sumuko na lang dahil patuloy pa rin daw nila itong hahabulin. Anya, marami na raw silang mga leads na nakuha araw-araw sa mga posibleng kinaroroonan ni Bato. Umapela rin ito sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa oras na may impormasyon sa lokasyon ng senador. Samantala, ipauubaya na raw nila sa iba pang ahensya ang pagpapanagot at build up sa mga tutulong kay Bato para magtago o magtakas. Kabilang na rito ang obstruction of justice at harboring of criminal. Kung maaalala, inamin ni Senador Robin Padilla na nakisakay sa kanya si Bato at bumaba rin ito sa Makati. Idiniin din ni Padilla na hindi niya itinakas si De La Rosa. Yan ang inaabangan natin mga tol. Kung meron ba talagang makakasuhan ng obstruction of justice, particular sa mga senador. Sa mga senador na di umano'y tumulong dito po kay Senador Bato de la Rosa. At bahagi din po ng interview na yan, si Let Me Be The One. Kilala nyo ba yun? Sinong nakakakilala kay Let Me Be The One to arrest, to serve the warrant? Si Jimmy Bondoc. No? Nagiging mockery ngayon, subject of mockery si Jimmy Bondoc, pero sa mga nakakakilala sa kanya, sinasabi namang daw na magaling na estudyante to before. Talaga nagsumikap. Ang problema kasi, ito yung punto natin mga tol kapag ka DDS, parang nagiging bobo, nagiging tanga. No? Ako naniniwala ako hindi bobo si Jimmy Bondoc
Magaling po ito. Ang problema, yung kinakahanayan niyang grupo, na pilit nilang pinapaniwala yung sarili nila, tama sila, pero ang katotohanan, mali. No? Kaya natatawa po si Director Matibag. Sabi niya rin sa interview na yun kanina, ngayon lang ako nakarinig ng ganoon. Dahil unless yung abogado, siya yung aarestuhin at willing magpakulong. Pwede yun. Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. At wala akong nakitang kapwa abogado nitong si Jimmy Bondoc na nagtatanggol sa kanya. Even si Israelito Torrio, hindi siya pinagtatanggol, mga tol. No? Maling-mali talaga yung sinabi nitong si Jimmy Bondoc no nakipagtalo siya kay Ses Drilon na dapat daw iserve sa kanila yung warrant of arrest at sila na lang ang magse-serve kay Bato de la Rosa. Hindi pa pwede yun. Tapos ikinumpara niya pa sa isang sheriff. Itong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya nga lalo tuloy siyang nagiging subject ng mockery eh. Dahil bilang abogado, dapat alam na alam mo kung ano ang trabaho ng sheriff. Ang sheriff ay hindi po nag-e-enforce ng warrant of arrest. Ito po ay nag-e-enforce ng mga writ of executions, usually property. Anyways, alam niyo mga tol, sa pagkakataong pong iyan, talagang nagiging subject ng katatawanan ito pong si Jimmy Bondoc. At pakinggan, panoorin po natin ang kabuuan o bahagi ng naging press conference na yan kanina nito pong si Director Melvin Matibag. Even if there are some questions that he should answer, hindi lang yung sumakay sa kanya at saka boba. I think, again, I'll go back to what I said, that he is a responsible citizen, senador siya. At you have to remember, sinabi nila that Senator Bato was under their protective custody. So, you know yung isang dapat na sagutin ng Senado na you took it upon yourself noong May 11, nung kami po yung unang pumunta ron para i-effect yung arrest, na usapang lalaki po yun with the Senate President and with the other senators na they are saying he is under the protective custody of the Senate. So ano ibig sabihin po nun? If you took it upon yourself. Ito mga tol, yung pinakamalaking issue ngayon na dapat ipaliwanag at sagutin nitong si Alan Peter Cayetano yung pagbibigay nila ng protective custody kay Bato de la Rosa, which is wala naman talagang pinaguhugutan po na batas. Pinapaliwanag nga po dito nitong si Director Melvin Matibag na parang gentleman's agreement lang yun Nag-agree lang sila bilang pagrespeto sa institusyon ng Senado. Pero wala po yung pinaguhugutan ng batas. At ang masakit, nag-agree sila at sinigurado nitong si Alan Peter Cayetano na anytime kakailanganin si Bato de la Rosa, maipoproduce nila. Pero bakit nila hinayaan na umalis? Kung ayaw nilang gamitin ang terminong tumakas, bakit hindi nila pinigilan na ito'y umalis? Pwede bang ilagay mo sa protective custody ang isang taong wala na sa kustodiya mo? 'Di ba? Kaya dapat managot itong si Alan Peter Cayetano at kung sinong pang mga kasabwat sa pag-alis o pagtakas nitong si Bato de la Rosa. Na protective custody mo, ibig sabihin nun na pagka hindi nyo siya pwedeng kuhain sa amin, kami nang bahala, pero pag kailangan niya ng managot sa batas at kailangan siya ipresenta sa anumang ahensya o korte, we will make him available. At dyan po yung eksaktong sinabi nung ako'y nakikipag-usap sa kanila nung Lunes, na pagka meron na talaga, pag may order, talaga namang dapat na siyang isuko, hindi naman tatakas yan, hindi susuko. So, that is protective custody. I will make an example for our public to easily understand. Pumasok halimbawa ng isang department store, pinaiwan mo yung bag mo, sa anong ibig sabihin nun, ipinagtiwala mo sa kanya yung bag mo na yun, binigyan ka ng numero, sila yung may kustodiya ron. Pag nawala yan, may nangyari dyan sa gamit na yan, Sila mananagot. at kukunin mo na yun, at hindi mo mabalik, sino pa mananagot? Sila mananagot, di ba? Gamit na yun, dahil you took it upon yourself. Ganun. Dapat managot itong si Alan Peter Cayetano. Biruin mo, nakipag-usap sa iyo ng maayos ang NBI. Tapos, mawawala si Bato sa protective custody ninyo? That you will secure it. Baka yata ang pinagtataka nga rito, baka iba yung definition ng Senado rito sa protective custody, hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin.
mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema na. At ganun yung nangyari. Ganun talaga yung nangyari. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan Saklap, ng ano? isang pugante. So, ibig sabihin, kung ikaw may bala kang maging professional criminal at maraming means ka to be a senator, magsisenador ka. Para paghuhulihin ka, nandun ka lang sa Senado. Magtatago ka I doon. think kailangan ma-realize natin yun because napapansin ko po, there is a breakdown of law and order right now. And ako ngayon, nandito ngayon sa NBI, kami ngayon sa NBI, that is what we want to promote, that we have law and order. We have to instill law and order and discipline to every Filipino right now. Then that is a big challenge to all of us, especially with the rise of social media. Director, as a lawyer that you are, tulungan niyo kaming maunawaan itong Eto na. sitwasyon na po. Ang Supreme Court, hindi naglabas ng TRO. Hmm. Tama po bang sabihin na then and now, walang katwiran na hindi effective o walang effectivity yung arrest warrant? Nung hindi po naglabas ng TRO ang ating Korte Suprema, nangangahulugan lang na valid yung search warrant as we speak. Warrant of arrest. Nagkamali lang si Director Matibag. Ibig sabihin kasi, hindi lang po TRO, yung status quo ante na request nila. Ano po ibig sabihin ng status quo ante? Yung babalik ka sa hindi yung present status, yung noon. Ibig sabihin, bago nagkaroon nitong presence ng arrest warrant. So as of now, there is an order from the Department of Justice to effect an arrest, absence of the TRO from the Supreme Court. So we have to effect the arrest as a law enforcement agency. So yung tumutulong sa pagtatago sa isang pugante dahil sa isang valid arrest warrant, ano po ang pwedeng parusa ron? Marami po yan, depende kung ano yung pagkatao. Meron po siyempre yung obstruction of justice dyan, tapos yung harboring mo ng criminal, ano po. So una-una dyan yung harboring obstruction of justice. If you're a government official working in the government, mas komplikado po yan because we have the Code of Professional Responsibility tsaka yung Republic Act 3019. So yan po yung mga possibility pwede. Saka mas mataas ini-expect ng tao kapag ikaw public official. Kaya nga ang pagiging public official, mga tol, kung ibang krimen ang nagawa mo, nagiging aggravating circumstance yan eh. Ang ibig sabihin yan, mas pinapataas nito ang kaparusahan na maaari mong matamo dahil nga ikaw ay isang public official, pinagkatiwalaan ka ng kapangyarihan, no? Yung kapangyarihan na yon dapat ginamit mo sa tama at hindi mo ginamit sa paglabag sa batas. Yung obstruction of justice na pinapaliwanag dito ni Director Melvin Matibag, bahagi po nun yung tinatawag na harboring of criminals, no? At alam naman natin na itong si Bato de la Rosa ay categorize po ngayon ito as international fugitive, no? Meron po itong warrant of arrest mula sa ICC. At nakalulungkot lamang isipin na ang Senado po natin ngayon napoprotektahan ang katulad nito pong si Bato de la Rosa, no? At syempre, hindi mawawala ngayon yung mga nagnanais na tumulong. Natanong ito pong si dating Chief PNP na si Nicolas Torre III, kaugnay po niyan. At kayo ba, naniniwala kayo mga tol? Ulitin ko lamang yung tanong kanina na kung ito po ang Chief PNP natin, malamang sa malamang arestado na itong si Bato de la Rosa. I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area kung kayo po'y naniniwala sa kakayahan ni General Torre. At syempre, wag niyong kalilimutang mag-subscribe mga tol at i-like niyo po sana ito pong ating live streaming dito po sa balita na babasahin ko mula po sa DZMM Teleradyo. Handang tumulong si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Torre na susunod siya sakaling atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumulong sa pagtugis sa senador. At natanong po yan kay Director Melvin Matibag kanina. Wini-welcome po yan ng NBI. Of course, everyone will be a big help kasi if you recall, on May 11, inunseal na ng ICC yung warrant. So it's been public already. So if you're a punitive of justice at alam naman na may warrant, anybody can help to effect the arrest. And of course, the expertise of
Senator General Torre, malaking tulong yan. I heard that he's joking nga, pag nandun siya sa may ilog, pwede ko siyang arrestuin. But anyone of us can effect a citizen arrest because he's a fugitive from justice. Tama, ano? Kahit sino po sa atin, pwede naman talagang umaresto kay Bato de la Rosa eh. Pero wag niyong ilalagay sa alanganin ng buhay niyo. Sabi nga, armed and dangerous itong si Bato de la Rosa, no? Wala naman ding reward. Bakit yung hayaan natin magtrabaho ang ating mga authorities para sa paghuli dito kay Bato de la Rosa. Pero ang pinakapunto natin ngayon, mga tol, sa mga pangyayari na ito ay dahil po sa leadership ng Senado. Ito po ay pinamumunuan ngayon nitong si Alan Peter Cayetano. At ito pong si Alan Peter Cayetano, mukhang mauubos po ang mga galamay nito, no? Yung majority, kasi dito nga po, hindi ko pa nga nailagay si Senator Jinggoy Estrada, pero lahat po ito ngayon kumakaharap sa posibleng kaso, no? Yung dalawa, may kaso na talaga, si Bato de la Rosa at si Bongo. Si Rodante Marcoleta, na pag-usapan lamang natin kanina, kasong mga plunder, indirect bribery, at saka violation of Presidential Decree number 46. Si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, even itong Mark Villar at Camille Villar, may mga issue po ito about flood control, project anomalies, no? Kaya sa mga nagsasabi na dapat tumalo ng ilan po sa kanila para maging majority na ang 11 minority ngayon, ako po sa totoo lang, nagbabago na ang isip dyan. Kasi parang, ano yun, tatalon lamang sila para mapalitan si Alan Peter Cayetano tapos magkakalimutan na pagdating sa mga kaso-kaso nila. Hindi dapat ganun. Kaya, nung makita ko po ang post nito pong si Professor Antonio Contreras kanina, meron po siyang panulat sa kanyang artikulo sa Manila Times. At ito po pinatagalog ko na kay ChatGPT. And agree po ako dito, no? Na hindi dapat magpadala itong 11 minority ngayon sa kagustuhan nitong mga ilan sa majority, no? May mga kredibilidad na nakikita ng tao ngayon, no? Dati ayaw ninyo sa ilan sa kanila, no? Yung particular na tatlo, JB, Migs, at saka si Sherwin Gatchalian, maraming nagalit sa kanila dahil winidraw nila yung pirma doon po sa Blue Ribbon Committee draft report. Pero ngayon, mukhang nababago yung timplada ng publiko dahil nga po pumanig sila doon sa pinaniniwalaan nating tama at dapat. Nasa 11 sila ngayon lahat, at ang isinusulong pa dyan na maging Senate President, nagkakaisa silang lahat ngayon, 11, si Senator Wing Gatchalian. Kaya sa puntong ito, hindi na kinakailangan ng tulong mula po dyan sa ilan sa majority. Magkaubusan na, so be it. Ito ngayon yung punto ni Professor Antonio Contreras na babasahin ko po sa inyo in Tagalog. Pero inuulit ko ito po ay kanyang panulat sa Manila Times pala, hindi Manila Bulletin, ngayong May 23, 2026. Meron po itong titulo na in Tagalog, hayaan ang mayorya sa Senado na harapin at pagdusahan ang gulong, sila rin ang gumawa. Yan po yung titulo ng panulat ni Professor Antonio Contreras, written in English. Pinatagalog lang natin sa kay ChatGPT, no? Ito po, basahin ko po Ang minorya sa Senado, kung kayo po yung nag-a-agree dito, i-comment nyo po dyan sa chat area o sa replay po natin sa comment section kung nag-a-agree po kayo sa obserbasyon na ito ni Professor Contreras. Ang minorya sa Senado ay dapat manatili kung nasaan ito ngayon. Dapat nitong labanan ang anumang tukso na palawakin ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagtanggap sa sinuman sa 13 senador na kasalukuyang bumubuo sa naghaharing mayorya para lamang mabawi ang pagiging mayorya. Yun sinasabi ni Professor Contreras, wag silang magpapadala. Kasi mayroong mga usap-usapan, nakikipag-bargain ng ilan po rito para lang lumipat sa mayorya, pero gagaangan yung mga kinakaharap nilang problema. Hindi dapat ganun. Anumang taktikal na bentahe na maaaring makuha sa muling pagkontrol sa bilang sa Senado
ay hindi katumbas ng politikal na bahid o kontrobersyang maaaring kaakibat nito. Biruin ninyo mga tol, maaatim nyo ba na si Senator Jinggoy Estrada, for example, tatalon, kakampi? Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Rodante Marcoleta, at kung sino pa sa kanila dyan, para lamang mabuo yung mayorya, maalis kay Alan Peter Cayetano. Parang ang hirap nung una ako, iniisip ko, anyone but Alan Peter Cayetano, pero na-realize ko mukhang mali eh. No? Kaya total may kinakaharap naman silang mga problema, sige lang maubos na sila. Lahat sila may kanya-kanyang problema eh. Pero mahigit sa kalahati yata nila sa 13 na yan, maaaring kumaharap sa kasong ang kaparusahan ay reclusion perpetua. Meaning, kung sila ay makakasuhan, no bail recommended ang mangyari, hindi makakapagpiyansa. Ituloy ko po, yung binabasa po natin dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga hindi pagkakasundo ng marami sa atin sa ilang miyembro ng minorya ay pangunahing nakabatay sa ideolohiya at mga pulisiya. Maaaring hindi sang-ayon ng ilan sa kanila pagdating sa ekonomiya, ugnayang panlabas, interpretasyon ng konstitusyon, o maging sa paraan ng pagtalakay nila sa mga usapin ng karapatan at pamamahala. Ngunit, ayon kay Professor Contreras, ang mga hindi pagkakasunduan sa pulisiya ay nananatiling mga pagtatalo sa pagitan ng mga taong kumikilos sa loob ng normal na takbo ng demokratikong politika. Ito ay mga pagkakaibang maaari pa ring pagdebatehan ng may mabuting layunin at paggalang. Hindi ito masasabi sa maraming miyembro ng kasalukuyang mayorya. Ha? Totoo naman yun eh. Di ba mga tol? Ito pong mga nasa mayorya, karamihan po dyan, o kung hindi man sila lahat, karamihan, mga personal na interes ang nakikita po natin dyan kung bakit sila magkakasama ngayon. Ang pasan ng blocking ito ay hindi lamang simpleng hindi pagkakasundo sa pulisiya. Ang bumabalot dito ay mga alegasyon at usaping politikal at moral na tila ayaw mawala. Gaano man nila subukang tabunan ito sa pamamagitan ng mga maniobrang pamamaraan at pagpapakitang makabayan. Hindi lamang ito mga senador na may mga ideyang tinututulan ng iba. Ito ay mga politikong iniuugnay sa mga alegasyon ng pandarambong, korupsyon, questionableng pagpupondo sa kampanya, insider trading, pang-aabuso sa kapangyarihan, hayagang oportunistang politikal, at pagnormalisa ng bulag na katapatan sa mga lider na nahaharap din sa mabibigat na akusasyon. Isa-isahin natin yan. Si Alan Peter Cayetano, interes niya na maging Pangulo ng Senado, no? At protektahan ang mga Duterte. Kasama niya ang kapatid niyang si Pia Cayetano. No? Ito pong si Rodante Marcoleta. Nung una, akala natin para lang sa mga Duterte, pero ngayon, mukhang para na rin sa sarili niya dahil kakaharap po siya sa kasong plunder, indirect bribery, at saka paglabag sa PD 46. Etong tatlo, si Joel Villanueva, Chis Escudero, at Jinggoy Estrada, kasong plunder. Posibleng kaharapin po ng mga yan, malversation of public funds. Mga walang piyansa po yan kung malakas ang ebidensya. Etong magkapatid na Mark Villar at Camille Villar, yung market manipulation di umano, at ito daw po ay paglabag sa Securities and Exchange Commission Code of the Philippines or SEC Regulation Act, diba? Tapos, etong si Amy Marcos, convicted po ito sa US Court. Tapos kung ano-anong uri ng paninira ang ginagawa po sa kanyang kapatid para lamang maitaas niya ang kanyang sarili sa harapan ng mga Duterte. Si Robin Padilla na convicted, na bigyan lamang ng absolute pardon. Pero ngayon, posibleng kumaharap sa obstruction of justice. At syempre, yung pinakabida, itong si Bato de la Rosa, at susunod na bida, si Bongo, may kinakaharap po silang crimes against humanity sa International Criminal Court para po sa kasong para po sa kanilang pananagutan dahil po sa libo-libong namatay nung panahon ng Duterte administration. 13, wala mi isa sa kanila ang masasabi nating merong integridad. Ha? Ituloy ko po, yung binabasa po natin ditong panulat ni Professor Contreras. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil kayang mabuhay ng demokrasya sa kabila ng mga hindi pagkakasundo sa pulisiya. Ang nagpapahina rito ay ang pag-institusyonalisa ng pagkabulok sa moralidad
ang kasalukuyang mayorya sa Senado ay unti-unti ng mistulang sentro ng rehabilitasyong politikal para sa mga nasirang reputasyon. Sa halip na magsilbing kapulungan para sa malalim na deliberasyon, tila naging kanlungan ito ng mga politikong naghahanap ng kolektibong proteksyon sa pamamagitan ng bilang. Di ba? Kaya nagsasama-sama para lumakas sila kasi lahat sila may kinakaharap na problema. Ang blocking ito ay hindi pinagkakaisa ng malinaw na ideolohiya o pilosopiyang lehislatibo. Ito ay pinagdurugtong ng pangangailangang politikal at magkakaparehong kahinaan. Kaya hindi dapat sagipin ng minorya ang mayorya mula sa sarili nilang sitwasyon. 100% nag-agree ako dito sa sinasabi ni Professor Antonio Contreras. Hayaan na ng minorya na yan. Kung hindi nila makuha ang Senate presidency, hayaan. Ang mahalaga, makasuhan ang mga nasa mayorya. After all, kapag kayan mga nakulong, pag nakulong ang mga yan, hindi na makakaboto yan. Mahirapang bumoto. Ang mananaig, ang boto ng minorya, para pa rin silang majority. Hindi nga lang nila hawak ang Senate presidency. Anyway, tuloy po tayo rito. Hayaan silang pamahalaan ng Senado. Hayaan silang pamunuan ng impeachment trial. Hayaan silang akuin ang bawat procedural shortcut, bawat kontrobersyal na realignment, bawat usaping nakakaapekto sa kredibilidad ng institusyon, at bawat pangyayaring lalo pang nagpapahina sa dignidad ng Senado. Higit sa lahat, hayaan silang harapin ang opinyon ng publiko nang hindi binibigyan ng politikal na oxygen na maaaring makuha kung tatanggapin sila ng minorya. Baka makasama pa nga ito sa minority, mga tol, pag tinanggap nila ang ilan sa majority ngayon eh. Dahil ang nangyayari ngayon ay mas malaki kaysa sa pansamantalang realignment sa Senado. Ito ay isang lantad na paglalabas ng tunay na karakter sa politika. Sa loob ng maraming taon, marami sa mga senador na ito ang nakaligtas sa pamamagitan ng maingat na paghubog ng kanilang imahe. May ilan na ipinakilalang reformista. Ang iba naman inilatag ang sarili bilang pragmatikong sentrista, bihasang administrador, konserbatibo sa pananalapi, tagapagtanggol ng kaayusan o kakampi ng masa. Ngunit ang mga krisis sa politika ay may paraan upang alisin ang mga maingat na binuong imahe. Sa panahon ng matinding pagsubok sa institusyon, lumalabas kung sino talaga ang mga politiko. Isa dyan si Loren Legarda. Hinangaan dati, pero sinira niya ang kanyang sarili dahil lamang sabi-sabi sa pangarap niyang maging Senate President. Ngunit nilalang siya ng mga kasama niya sa majority ngayon. No? Ang chismis, ang ine-expect daw nitong si Loren Legarda, siya ang matatalaga bilang Senate President. I-nominate nyo na ako. Pero hindi nangyari kasi ang nag-nominate si Joel Villanueva at ang ninominate niya si Alan Peter Cayetano. O di nalin lang siya. At marami sa kanila ngayon ay tila malinaw nang ipinapakita ito. Nakikita ng publiko ang mga senador na dati nananawagan para sa mga demokratikong prinsipyo, ngunit ngayon ay iniuugnay sa oportunistang politikal. Nakikita rin ang mga mambabatas na dating tumutuligsa sa pang-aabuso, ngunit ngayon ipinapaliwanag o pinagtatanggol ito kapag may politikal na pakinabang. Nakikita rin ang mga nagpapakilalang tagapagtaguyod ng pananagutan na ngayon iniuugnay sa pagtatanggol sa impunity. Higit pa rito, tila nakikita ng publiko ang Senado na kumikilos hindi bilang isang institusyong konstitusyonal, kundi bilang larangan ng tunggalian ng mga paksyon, kung saan ang katapatan sa mga patron na politikal ay mas matimbang kaysa batas at tiwala ng publiko. Nakikita ninyo mga tol? Sinasabi po dito ni Professor Antonio Contreras, sa madaling pangunawan, ang loyalty ng mga nasa mayorya ngayon ay hindi po sa publiko, hindi po sa tao. Alam nyo na kung kanino, para sa kanilang mga sarili o kaya sa mga Duterte. Ang mga pagdinig kaugnay sa impeachment laban kay Sara Duterte ay lalo pang nagpalalim sa mga kontradiksyong ito. Sa pagtatangkang protektahan siya, may ilang senador na maaaring hindi sinasadyang nasira ang sarili nilang kredibilidad. Sino yon? Si Loren Legarda, isang halimbawa. Si Pia Cayetano, isang halimbawa. Kasi maraming galit kay Alan Peter Cayetano sa totoo lang. Pero kay Pia Cayetano, kilala ito bilang reformista. Kilala ito bilang champion ng human rights. Champion ng mga karapatan ng mga kababaihan.
Si Loren Legarda, kilala ito bilang nakikipaglaban para sa kalikasan, para sa mga kababaihan. Pero sa ginawa nila, nasira sila. Ang bawat procedural maneuver na ginagamit upang pahinain ang pananagutan ay lalo lamang nagpapalakas sa hinala ng publiko. Ang bawat pagtatangkang pigilan o pahinain ang proseso ay lalo lamang nagpapalakas sa pananaw na natatakot ang institusyon sa transparency. At dito maaaring nagkamali ng malaki ang mayoryang bloke sa kanilang kalkulasyong politikal. Wag nang isave dapat ito ng minority, mga tol, sa totoo lang. Ha? Hayaan na itong mga nasa mayorya kung ano gusto nila. Lalong-lalo na kung sila yung magbibigay ng kondisyon sa mga napapabalita para daw kumampi yung grupo nila Chis Escudero, siya dapat ang maging Senate President. Ano yon? Kain suka? Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo. Maaaring iniisip nila na ang pagkontrol sa makinarya ng Senado ay otomatikong nagbibigay ng lehimitasyon. Ngunit hindi ganoon. Ang lehitimasyon ng institusyon ay hindi lamang nanggagaling sa formal na kapangyarihan, kundi sa tiwala ng publiko. Maaaring makontrol ng mayorya ang boto sa loob ng kapulungan habang unti-unti namang nawawala ang kredibilidad nito sa labas. Maaari silang manalo sa mga mosyon, ngunit matalo sa pananaw ng publiko. Pero kinalaunan, naniniwala ako mga tol, matatalo itong majority sa bilang. Makukulong itong mga to, naniniwala ako dyan. Makukulong ang mga yan. Kaya hindi dapat magbigay ng lifeline ng minorya. Maaaring may mga senador mula sa mayorya dahil sa lumalaking kontrobersiya sa kanilang koalisyon ay magtangkang lumipat ng panig. May ilan na maaaring muling yakapin ang usapin ng konstitusyonalismo. Ang iba naman ay maaaring ipakitang sila ay napasama lamang sa hindi kanais-nais na alyansa. Hindi dapat basta tanggapin ng minorya ang mga hakbang na ito. Agree ako dito. Wag tanggapin, sana mabasa ito ng minority, ang panulat ni Professor Contreras. Hindi dahil imposible ang pagbabago sa politika, kundi dahil ang pananagutan ay nangangailangan ng kahihinatnan. Hindi dapat paulit-ulit na nakakatakas ang mga politiko sa epekto ng sarili nilang mga desisyon sa pamamagitan lamang ng paglipat ng alyansa kapag nagbago ang ihip ng hangin sa politika. Napakasakit kasi noon, mga tol. Biruin ninyo, hinahanapan natin ng pananagutan ang mga senador dito, tapos pagka lumipat sa minority ngayon, kakalimutan na lamang yung mga kaso nila o kaya palalamyain. Hindi pwede yun. No? Dapat kung ano yung kinakaharap nilang kaso, manatili. Kung gusto nilang lumipat sa minority, manatili pa rin yung kaso, harapin nila. Huwag tayong papayag, mag-ingay tayo. Kung sakaling mangyari yan na mayroong mga tumalo na mula sa majority, dapat ang ating gobyerno patuloy po nating ipursige. Mag-ingay tayo na huwag lalamyaan ang mga kaso sa mga sangkot po sa anomalya. May estratehikong lohika rin sa paghayaan ang kapag hinayaan ng mayoras na akuin ang buong bigat ng pamamahala. Ang mga koalisyong binuo sa oportunismo ay madalas nababasag kapag humaharap sa tuloy-tuloy na presyon. At tingin ko ganyan ang mangyayari dito sa majority, mga tol. Lumalalim ang alitan sa loob. Yung isa nga, nagtatampo na daw di umano kasi hindi niya nakuha yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ibalik sa kanya. Pero dinideny niya na nagtatampo siya. Tapos yung isa, di umano nagtatampo din kasi hindi siya yung first choice para sa pagiging majority floor leader. Inalok daw kay JBRC ito. Lumalalim ang alitan sa loob. Nagsasalpukan ng ambisyon, umiikot ang sisihan, at nauuna ang survival instincts kaysa disiplina. Makikita na rin umano ang mga senyales ng ganitong kawalang katatagan sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Maaaring nagpapakita sila ng lakas sa publiko, ngunit sa ilalim nito ay isang marupok na alyansa na pangunahing pinagbubuklod ng pansamantalang kaginawaang politikal. Hindi na kailangang sirain ng minorya ang mayorya. Kaya na umano itong sirain. Kaya na umano itong sirain ng sarili nito. Ang kailangan lang ng minorya ay umiwas sa mga magiging bunga nito. Sa huli, may mas malalim na aral ito tungkol sa mga institusyon at moralidad sa politika. Humihina ang demokrasya hindi lamang dahil sa pag-angat ng mga tiwaling politiko, kundi dahil paulit-ulit silang tinatanggap at nagiging normal sa mga institusyon nang walang pananagutan at hindi na dapat nangyayari yon, mga tol. No? Hindi porket kumakampi ka,
mawawalan ka na ng pananagutan. Dapat lahat ng may mga pagkakamali, lahat ng may mga pang-aabuso, lahat ng mga samantala sa taong bayan, managot. Kaya dapat labanan ng minorya ang tukso ng pagpapalawak o paghabol sa pagiging mayorya. Dapat nitong pangalagaan ang natitirang pagkakaisa nito sa politika at moralidad kaysa palabnawin ito sa pagtanggap sa mga politikong tumatakas sa problemang sila rin ang lumika. Hayaan ang mayorya na manatiling buo. Hayaan silang dalhin ang buong bigat ng kanilang mga pasya. Hayaan silang akuin ang bawat desisyong gagawin nila sa impeachment trial. At hayaang ang sambayanang Pilipino ang humusga kung karapat-dapat pa bang igalang ang bawat miyembro ng mayoryang ito matapos ang lahat. Ito po ay panulat ni Professor Antonio P. Contreras mula po sa University of the Philippines, Los Baños at Vice Chairman po ng Board ng PTBNI. Ayan, salamat sa panulat po ni Professor Antonio Contreras. At isa lang ang masasabi ko dyan, 100% agree ako. No? Wala sa sino mang mga minorya na ito ang dapat palipatin sa mayorya kung ang kapalit ay paglalabnaw sa kanilang mga kinakaharap na problema. Kung gusto nilang lumipat sa minority, dapat ang tanging konsiderasyon ay para sa mga polisiya, para sa ikabubuti ng bansa, hindi para sa kanilang mga personal na interes. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon ay May 23, 2025. Magandang araw sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.